Kapag naghasik ng lagim ang mga demonyo sa buong lupain, iisang figura lang ang nakatayo sa dagwang harapan, isang batang lalaki na may hawak na chainsaw. Mula sa pagiging isang mahirap at desperadong kaluluwa, si Denji ay naging isang bangungot para sa mga demonyo, na humahawa ng landas ng pagkawasak at pag-asa para sa sangkatauhan. Dugo, talim, at kaguluhan, ito ay isang digmaan na walang puwang para sa kahinaan. Ngunit sa likod ng lahat ng kabaliwan ay matatagpuan ang kwento ng isang batang lalaki na gusto lamang ng normal na buhay. Ang ating pangunahing tauhan ay isang mahirap na binata na nagngangalang Denji. Bata pa lang siya ay kailangan na niyang pasanin ang isang napakalaking utang. Ang utang na iyon ay iniwan ng kanyang pumanaw na ama. Ang kabuuang utang ay nagkakahalaga ng $245,000 ng Estados Unidos. Dahil doon, napilitan si Denji na ibenta ang isang kidney, ang kanyang kanang mata, at isa sa kanyang mga itlog. Bagamat malaki ang kanyang isinakripisyo, ang halagang ibinawas sa kanyang utang ay napakaliit kumpara sa laki nito. Sa kabutihang palad, may kasama si Denji, isang chainsaw devil na nagngangalang Pakita. Kaya silang dalawa ay magkasamang nangangaso ng mga demonyo para kumita ng pera at pambayad sa utang. Sa isang misyon, kailangan nilang patayin ang isang tomato devil. Matapos ang trabaho, si Denji ay binayaran ng $2,700 ng Estados Unidos. Ngunit pagkatapos bawasin ang lahat ng uri ng bayarin, interes, at porsyento, $12 na lamang ang natira sa kanya. Sa maliit na halagang iyon, halos hindi na makakaraw si Denji ng isang buwan. Pauwi na siya nang pumayag si Denji na kainin ang kalahating sigarilyo mula sa driver para lamang sa $1. Ang driver na iyon ay nagtatrabaho para sa pinagkakautangan ni Denji. Siya rin ang kumuha kay Denji para pumatay ng mga demonyo. Dahil nagagawa ni Denji ang trabaho, patuloy siyang pinagsasamantalahan ng lalaki. Ngunit ayaw ni Denji na makialam sa mga opisyal na devil hunter dahil palagi nilang kinukuha ang mga bangkay ng demonyo, kaya wala nang natitira para sa kanya para pagkakitaan. Noong panahong iyon, nakatira si Denji sa isang nabubulok na abandonadong barong-barong. Nang araw na iyon, ang hapunan nila ni Pakita ay isang piraso lang ng tinapay. Sa ganitong kalagayan, ang pinakamalaking pangarap ni Denji ay magkaroon lang ng disenteng pagkain at isang girlfriend na hahayaan siyang humawak ng suso nito araw-araw. Isang simpleng pangarap, pero napakahirap makamit ng gabing iyon. Naalala ni Denji ang araw na namatay ang kanyang ama. Sa araw na iyon, iniwan siya ng kanyang ama ng bundok-bundok na utang. Kahit magtrabaho si Denji habang buhay, hinding-hindi niya ito mababayaran lahat. Noon din mismo unang nakilala ni Denji si Pakita. Noong panahong iyon, malubhang nasugatan si Pakita at malapit ng mamatay. Nabalitaan ni Denji na ang dugo ng tao ay nakakapagpagaling ng sugat ng demonyo, kaya pinainom niya si Pakita ng kanyang dugo. Bilang kapalit, gustong makipagkontrata ni Denji kay Pakita, tulungan mo akong maging isang devil hunter. Balik sa kasalukuyan, nagsimulang umubo ng dugo si Denji. Dahil sa maraming taon ng malnutrisyon, nagkaroon si Denji ng ilang malalang sakit. Maya-maya, si Denji at ang kanyang kolektor ng utang ay pumunta sa isang abandonadong pabrika dahil nakabalita sila na may demonyo roon. Biglang sinaksak si Denji at si Pakita mula sa likuran ng isang zombie devil. Lumabas na ang lahat ay pakana ng kolektor ng utang. Nakipagkontrata siya sa zombie devil para lumakas. Pero sa huli, naging zombie rin siya. Tunay na isang hanggal na gawain, hanggang sa punto na hindi na maintindihan. Ang layunin ng zombie devil ay ubusin ang lahat ng devil hunter dahil marami na silang napatay na kalahi nito. Na-corner si Denji ng kawan ng mga zombie. Pagkatapos ay paulit-ulit siyang sinaksak at tinaga. Pinagpira-piraso si Denji at itinapon sa basurahan. Ang eksena ay mukhang isang horror movie tungkol sa pagpatay at pagtatapon ng katawan. Kahit na nagkadurog-durog siya, isang patak ng dugo ni Denji ang pam-atak sa bibig ni Pakita. Nagising si Pakita at naalala ang panahong kasama si Denji. Naalala rin ito ang pangako ni Denji, kung isang araw ay mamatay ako, maaari mong kunin ang katawan ko at mabuhay na parang tao. At dahil doon, pumayag si Pakita. Gumawa ito ng kontrata para maging puso ni Denji. Ang kontrata ay walang anumang kondisyon, gusto lang nilang tulungan ang isa't isa na mabuhay. Agad na gumaling ng buo ang katawan ni Denji. Pagkagising niya, napansin niya ang isang tali na lumitaw sa kanyang dibdib. Ang kailangan lang gawin ni Denji ay hilahin ang taling iyon, at maaari siyang maging chainsaw devil anumang oras niya gusto. Hinailan ni Denji ang tali at mabilis na nagbagong anyo sa isang demonyo na may hugis tao,
na may mga chainsaw sa ulo at braso. Sa matinding galit, sumugod si Denji at pinatay ang kawan ng mga zombie. Sa huli, hinati niya sa gitna ang zombie devil, at tinapos din ni Denji ang collector ng utang na naging demonyo. Sa sandaling iyon, naisip ni Denji, mula ngayon, sa wakas ay wala na akong utang. Pagkatapos ng labanan, natagpuan si Denji ng isang grupo ng mga gobyernong Devil Hunter. Pinamumunuan sila ng isang babae na nagngangalang Makima. Pagkakita pa lang sa kanya, tumakbo si Makima at niyakap si Denji. Mag-isa lang namuhay si Denji mula pagkabata, kaya hindi pa siya kailanman nayakap ng isang babae. Natigilan siya ng 5 segundo bago bumalik sa kanyang anyong tao. Nakita ni Makima ang potensyal kay Denji, at binigyan siya nito ng 2 pagpipilian, 1, patayin bilang isang demonyo, o 2, maging isang tapat na aso at sundin ang lahat ng kanyang utos. Kung pipiliin niyang maging aso, si Denji ay magkakaroon ng 3 kain sa isang araw at matatag na matitirhan. Siyempre, pumayag agad siya. Kaya dinala nila si Denji pabalik sa headquarters. Pagkatapos ay ibinigay ni Makima ang kanyang Amerikana para isuot ni Denji. Sabi niya, hindi kita hahayaang maglakad sa labas na ganyan ang hitsura. Baka isipin ng mga tao na pulubi ka. Iyon ang unang pagkakataon na may naging mabait sa kanya ng ganoon. Naisip ni Denji sa sarili niya, napakainit niya. At gayunpaman, talagang tapat ang kanyang kabaitan. Sobrang naantig si Denji na nahulog na ang loob niya sa kanya. Sa sandaling iyon, nakatayo ang 2 at uma-order ng pagkain. Sinadya man o hindi, biglang naisabsob ni Denji ang kanyang mukha mismo sa dibdib ni Makima. Habang kumakain, ibinahagi ni Denji kay Makima ang dahilan kung bakit siya nagiging demonyo. Ipinaliwanag niya ang kontrata sa pagitan nila ni Pakita. Naging puso ni Denji si Pakita, at iyon ang dahilan kung bakit buhay pa siya. Matapos marinig iyon, tumanggo si Makima na tila naintindihan ang lahat. Kinumpirma niya na hindi patay si Pakita, nabubuhay lang ito sa loob ng katawan ni Denji. Pagkatapos noon, nakakain din si Denji ng sapat na pagkain, isang bagay na matagal na niyang pinapangarap. Matapos ang pagkain, tinanong ni Denji si Makima kung anong klaseng lalaki ang gusto nito. Hindi inaasahan, sumagot si Makima na gusto niya ang mga lalaking tulad ni Denji. Sa narinig na iyon, sobrang tuwa ni Denji, na tila ba lumulutang siya sa langit. Pauwi sa headquarters, hindi niya iyon maalis sa isip niya. Nang makarating sila, akala ni Denji ay makakatrabaho na niya si Makima mula noon, pero ang realidad ay madalas malayo sa pangarap. Ipinasa siya ni Makima sa isang lalaki na nagngangalang Aki Hayakawa para sa pagsasanay. Nagulat si Denji at gustong tumutol, pero bago pa man siya makapagsalita, kinaladkad na siya ni Aki palabas para simulan ang patrol. Nang makitang hindi masaya si Denji, malumanay na sinabi ni Makima na kung magtatrabaho siya ng seryoso, magkakaroon siya ng pagkakataong makatrabaho ito sa hinaharap. Sa narinig na iyon, naniwala agad si Denji nang walang pag-aalinlangan. Nasa labas na sila nang tanungin ni Denji si Aki kung may boyfriend si Makima. Hindi sumagot si Aki. Sa halip, dinala niya si Denji sa isang liblib na eskinita. Doon, biglang binugbog ng malala ni Aki si Denji. Sinabi ni Aki na hindi bagay si Denji sa trabahong ito. Kung magpapakita pa si Denji bukas, bubugbugin siyang muli nito. Binigyang diin ni Aki, ang pagiging Devil Hunter ay isang trabahong buhay at kamatayan, hindi ito laro. Kung hindi ka seryoso, papatayin mo sila o papatayin ka nila. Walang ikatlong opsyon. Matapos sabihin iyon, dinuraan ni Aki si Denji at naglakad palayo. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, biglang sinipa ni Denji si Aki ng diretso sa pagitan ng mga hita. At hindi sapat ang isang sipa. Walang pag-aalinlangan, sinundan ito ni Denji ng isang malakas na sipa. Bagsak agad si Aki sa pwesto. Tumawa si Denji sa galak. Sabi niya, ito ang unang pagkakataon na nakakain si Denji ng ganoon kasarap na udon at ang unang pagkakataon na itinuring siyang tao. Kaya siguradong magiging Devil Hunter si Denji, lahat ay dahil kay Makima. Nang bumalik sila sa headquarters, nagpatuloy ang mainit na sagutan nina Denji at Aki. Nang makita iyon, agad na nagdesisyon si Makima, mula ngayon, silang dalawa ay magiging magkakampi, at kailangan nilang tumira sa iisang bahay. Natigilan si Aki sa inis. Galit na galit siya dahil sinipa lang siya sa itlog ng lalaking ito. At ngayon kailangan pa niyang makasama ito sa bahay, bad trip si Aki. Pero wala siyang ibang mapagpipilian. Wala siyang choice, kailangan niyang makasama ang lalaking muntik nang sumipa sa kanya hanggang orbit kahapon.
Kinabukasan, habang nag-aalmusal, masayang-masaya si Denji dahil nakakain siya ng masarap na pagkain. Pero nakatingin lang si Aki ng may pandidiri. Ang lalaking ito, kumain parang hindi pa nakakakita ng pagkain sa buong buhay niya. Kapag naliligo si Denji, kumakanta siya na tila ba nasa concert. Kapag pumupunta naman sa banyo, nakakatulog pa siya doon ng ilang oras. Napabuntong hininga na lang si Aki. Kahit gaano siya kagalit, wala siyang magagawa. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula na ang kanilang unang misyon. Ang misyong ito ay para ubusin ang isang fiend na nagtatago sa isang dalawang palapag na bahay. Sinamantala ni Aki ang pagkakataon para ipaliwanag kay Denji, kapag ang isang tao na namatay ay sinaniban ng demonyo, ang demonyong iyon ang kukuha ng kontrol sa katawan at magiging fiend. Kaya sila ay lubhang mapanganib. Nang pumasok ang dalawa sa bahay, nahanap nila ang fiend na kumakain ng bangkay ng ibon. Inutusan ni Aki si Denji na gamitin ang kanyang chainsaw power para ubusin ito, pero palako lang ang ginamit ni Denji at pinugutan ito ng ulo. Dahil doon, nagalit si Aki. Tinanong niya kung bakit hindi nag-transform si Denji bago umatake. Sagot ni Denji, ayaw ko siyang mamatay ng nasasaktan. Ang pagtaga na iyon ay mas maawin. Sa narinig na iyon, hindi na kumibo si Aki. Sa halip, ibinalibag niya ang ulo ni Denji sa bintana at nagbabala, ang mga fiend ay demonyo pa rin. Hindi natin kailangang magpakita ng awa. Kailangan natin silang patayin agad. Pagkatapos ay may ibinunyag pa si Aki. Sinabi niya na galit siya sa mga demonyo dahil ang buong pamilya niya ay pinatay ng isa sa mga ito. Gusto rin naman talaga ni Denji na gamitin ang kanyang totoong lakas, pero ang pinakainaalala niya ay baka madugwan ang kanyang mga nakatagong adult magazines na daladala niya sa katawan. Kaya naman pala lungkot na lungkot si Denji. Gayunpaman, may na-realize si Denji. Ngayon, nakakakuha na ako ng 3 kain sa isang araw. May matitirhan na ako at may makakausap. Malapit pa siya sa magandang babae na tulad ni Makima, pero pakiramdam pa rin niya ay may kulang. Pagkatapos mag-isip ng sandali, bigla niyang naalala ang 2 pakwan ni Makima. Tama, iyon ang naging susunod niyang layunin. Isang pangarap na, aminin man, ay bastos. Kinabukasan, ipinakilala ni Makima kay Denji ang bago niyang partner. Ang unang sinabi ng babaeng ito ay, mga hamak na tao, lumuhad kayo sa harap ng inyong seniora. Ang pangalan niya ay Power, isang blood devil. Siya ang bagong teammate na itinalaga ni Makima sa unit ni Denji. Noong una, tumanggi si Denji dahil sobrang baliw nito, as in baliw na baliw talaga. Pero nang makita niya ang 2 pakwan nito, ang mismong layunin na hinahabol niya, agad na pumayag si Denji nang hindi na nagsasabi ng kahit anong salita. Nagbabala rin si Makima na ang team ni Denji ay isang trial unit lamang. Kung hindi sila magkakasundo sa trabaho, kapwa lilinisin sina Denji at Power. Pagkatapos noon, nagpatrol sina Denji at Power sa itinalagang lugar. Biglang nakaamoy ng dugo si Power. Agad siyang tumalon mula sa gusali. Walang pag-aalinlangan, naglabas siya ng martilyo na gawa sa sarili niyang dugo at pinitpit ang ulo ng demonyo, sumabog ito na parang pakwan. Sumigaw ng malakas si Power, masdan ninyo ang tunay na lakas ko. Nakatayo lang si Denji sa malapit, nanunood ng may takot. Ang pagiging teammate sa babaeng ito ay baka ikamatay niya balang araw. Nang malaman ni Makima na kumilos si Power ng mag-isa, nag-alinlangan siya ng kaunti. Napaisip siya kung dapat pa bang payagan si Power na maging Devil Hunter, dahil malinaw ang panuntunan ng Public Safety Bureau, maaari ka lang pumatay ng demonyo kung nagbibigay sila ng totoong banta sa mga tao. Pero walang pakialam si Power sa ganoong mga panuntunan. Gayunpaman, binigyan lang siya ni Makima ng babala, wala pang parusa. Malamig na sinabi ni Makima, kung itutuloy mo ang pagkilos ng mag-isa, hindi na kita papayag ang maging Devil Hunter. Sa narinig na iyon, agad na itinuro ni Power si Denji at isinisi ang lahat sa kanya. Iginiit niya na si Denji ang nagsabi sa kanya na gawin iyon. Pero wala namang ginawa si Denji, at dahil doon, nagsimula ang mainit na sagutan ng dalawa. Palitan sila ng palitan, nagsisigawan ng malakas sa loob ng opisina. Nang hapong iyon, habang bumibili ng inumin si Power, nakakita siya ng isang pusa, at ang tanawing iyon ay biglang nagpaalala sa kanya kay Miwi, ang kanyang pinakamatalik na kasama, isang pusa na nakaugnayan niya ng malalim. Ngunit ngayon, si Miwi ay kinuha ng isang demonyo. Sa sandaling iyon, umiinom ng tubig si Denji. Lumapit si Power at tumabi sa kanya. May sinabi si Denji na nakakuha ng kanyang atensyon, gagawin ko ang lahat, basta't makahawak lang ako ng suso.
Pagkarinig doon, nagkaroon ng ideya si Power. Nag-alok siya ng isang kasunduan. Kung tutulungan mo akong iligtas si Miwi sa demonyong iyon, hahayaan kitang hawakan ang mga suso ko. Sa sandaling narinig iyon ni Denji, nagliwanag ang kanyang mga mata na parang paputok. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay dumaloy sa iisang lugar. Nang walang pag-aalinlangan, masigla siyang tumango. Kahit mga hulugan pa ito ng pakikipaglaban at pagdurugo laban sa isang demonyo, handa si Denji. Samantala, pabalik na si Makima mula sa isang high-level council meeting. Sa loob ng kotse, tinanong siya ni Aki kung bakit niya kinuha si Denji sa squad. Sa paningin ni Aki, walang kinabukasan si Denji, isang bata lang na walang isip. Umiti lang si Makima at sumagot, "Interessant siya, at naniniwala akong may mad-adala siyang espesyal." Balik kina Denji at Power, sa wakas ay nakarating ang dalawa sa lugar kung saan kinukulong ng demonyo si Miwi. Habang papunta roon, nagsimulang maghinala si Denji. Tinanong niya si Power, kung bigla tayong susulpot ng ganito, paano kung gamitin ng demonyo si Miwi bilang hostage? Ngunit hindi sumagot si Power. Maya-maya pa, bigla itong humarap sa kanya. Pagkatapos, hinampes niya si Denji ng isang malakas na banat. Nawalan ito ng malay sa mismong lugar. Pagkatapos noon, kinaladkad niya si Denji sa lungga ng Bat Devil na parang isang alay. Samantala, ang Bat Devil, isang dambuhala at nakakadiring nilalang na may mga pakpak at malaking bunganga, ay agad na sinunggaban si Denji at pinisil siya ng mahigpit. Handa na itong sipsipin ang kanyang dugo. Kahit si Denji ang Chainsaw Devil, ang dugo niya ay amoy tao pa rin. Para sa Bat Devil, iyon ay marumi at nakakasuka. Gayunpaman, ininom pa rin ito ang kanyang dugo dahil makakatulong iyon sa paghilom ng kanyang mga sugat. Gusto nitong mabawi ang lakas para makalipad patungo sa lungsod at pumatay ng mga tao. At pinagdaanan ni Denji ang lahat ng ito dahil lang sa pangarap na makahawak ng isang pares ng suso. Medyo kaawa-awa, pero sino ba ang nagsabi sa kanya na mangarap ng ganoon kadelikado? Nakatayo si Power sa malapit, iniisip na tutuperin ng Bat Devil ang pangako nito na pakakawalan si Miwi kung mag-aalay siya ng tao. Pero hindi, nilunok nito si Miwi ng buo. Natigilan si Power. Naalala niya ang lahat ng malulungkot na araw na nagpagala-gala siyang mag-isa. Noon, si Miwi lang ang tanging kaibigan niya. Ang mga alaala na iyon ay bumalik na parang isang malaking alon. Nang makitang hindi makagalaw si Power, agad din siyang sinunggaban ng Bat Devil at nilunok. Pagkatapos ay ibinuka nito ang kanyang mga pakpak at lumipad patungo sa lungsod para mangaso pa ng mga tao. Ngunit bigla, desperadong kumapit si Denji sa binti ng Bat Devil. Sumigaw siya ng buong lakas, "Ibalik mo sa akin ang mga suso ko." Oo, si Denji lang ang magtataya ng buhay para sa suso. Nagwala ang Bat Devil, inihagis niya si Denji ng diretso sa lupa. Pero sa tamang oras, nag-transform siya. Sa isang iglap, naging Chainsaw Devil si Denji. Sumugod siya paitaas at tinaga ang isa sa mga pakpak ng demonyo. Pareho silang bumagsak sa lupa. Bago pa makabawi ang Bat Devil, hinabol ito ni Denji at pinagtataga. Nanlaban ito at naghagis ng kotse sa kanya. May isang takot na lalaki pa sa loob ng sasakyan, pero walang pakialam si Denji. Inisip niya na mukhang pangit naman ang lalaki, kaya ibinalik ni Denji ang kotse, na parang nagsasauli ng depektibong produkto. Mukhang malubha na ang sugat ng demonyo, pero bigla itong nagpakawala ng isang napakalakas na sigaw. Isang malaking soundwave ang humampas kay Denji sa pader. Bumagsak siya sa lupa, hindi gumagalaw. Akala ng Bat Devil ay patay na si Denji. Akmang kukuha na ito ng ibang tao para kainin. Pero hindi, buhay pa si Denji mula sa mga guho. Dahan-dahan siyang lumabas. "Ibigay mo ang mga suso sa akin." At pagkatapos, taga. Sa ilang hagod lang, nagkapira-piraso ang Bat Devil. Matagumpay na nailigtas ni Denji sina Power at Miwi. Nang magkamalay si Power, lito na lito siya. Nagtanong siya, "Bakit mo ako iniligtas?" Pati si Miwi, "Trinaydor kita, di ba?" Hindi sumagot si Denji. Tahimik niyang itinuro ang dibdib ni Power at gumawa ng galaw na tila pumipisil. Nang makuha ang ibig sabihin, tumango si Power. "Sheesh, ang pangako ay pangako." Nagliwanag si Denji sa tuwa. Sumigaw siya sa galak, pero nang akmang aabot na siya, biglang naputol ang kanyang braso. Ang lumitaw ay ang Lich Devil, isang nakakadiri at nakakatakot na nilalang. Lumalabas na dumating siya para ipaghiganti ang kanyang kasintahan, ang Bat Devil, nakakapatay lang ni Denji. Sinubukan ni Denji na mag-transform ulit,
pero tuyo na ang kanyang dugo. Hindi na niya mailabas ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, sumugod pa rin siya sa iisang dahilan, ang sa wakas ay makahawak ng suso. Kaya inihagis ni Denji ang sarili sa Leech Devil at natusok na parang human kebab sa gitna ng labanan. Pero saktong dumating si Aki. Ipinatawag niya ang Fox Devil. Biglang may lumabas na higanteng ulo mula sa ilalim ng lupa. Sinakmal ng Fox Devil at pinutol ang ulo ng Leech Devil sa isang iglap. Saktong dumating ang backup team. Bawat miyembro ay may nakatalagang papel, paglikas sa mga sibilyan at pag-secure sa lugar. Isang bagong miyembro, ang babaeng nagngangalang Hameno, ang inatas ang manatili para sa suporta. Sa unang pagkikita, ngumiti lang siya, ang mga mata ay naging parang mga guhit na lang, na tila ba wala lang ang lahat ng ito. Para naman kina Denji at Power, kailangan nilang ihanda ang sarili sa serye ng mga tanong mula kay Aki. Pagkatapos ng laban, dinala ni Aki si Denji sa ospital para magamot. Noon ay nagkamalay na si Denji. Pinulot pa ni Aki ang naputol na braso ni Denji. Kusa itong kumakabit kapag nasa linan na ng dugo. Sa sandaling iyon, naging curious si Denji. Nagtanong siya tungkol sa demonyong ipinatawag ni Aki, iyon na hugis higanteng ulo ng Fox. Ipinaliwanag ni Aki na ang mga Devil Hunter ay nakikipagkontrata sa mga demonyong may espesyal na kakayahan upang makakuha ng lakas. Gayunpaman, para magamit ang lakas na iyon, kailangan nilang magbayad ng malaking halaga. Ibinunyag ni Aki na sa pagkakataong ito, kailangan niyang magsakripisyo ng bahagi ng sarili niyang katawan para maipatawag ang kapangyarihang iyon. Pagkatapos, hinarap ni Aki si Denji kung bakit ipinipilit nitong protektahan si Power. Kanina, tiningnan ni Aki ang surveillance footage. Natuklasan niyang parehong umalis sina Denji at Power sa kanilang mga pwesto. Nang makarating siya sa lugar, nakita niya ang dugo ni Denji na nakakalat sa lupa. Gamit ang kanyang kakayahan bilang Devil Hunter, nahinuha ni Aki na trinidor ni Power si Denji. Pero sa totoo lang, hindi alam ni Denji kung bakit niya ito iniligtas. Ang totoo, gustong-gusto lang talaga niyang mahawakan ang mga suso ni Power. Kaya itinaya ni Denji ang kanyang buhay para iligtas siya. Kung hindi sila sinadyang bitagin ni Power, siguradong hindi mangyayari ang lahat ng ito. Sa huli, nagpa siya si Aki na palampasin na lang ito. Dahil nagawa naman ni Denji na makapagligtas ng ilang tao. At natalo niya ang Bat Devil. Gayunpaman, nagtakda si Aki ng kondisyon. Mula ngayon, kailangang sundin ni Denji ang kanyang mga utos. Pumayag si Denji, dahil gusto niyang patuloy na mabuhay at habulin ang kanyang dakilang pangarap. Kinaumagahan, pagkabukas ng pinto, nagulat si Denji nang makita si Power na nakatayo sa harap niya. Mula ngayon, titira na siya kasama nina Denji at Aki, ayon sa pagkakaayos ni Makima. Pero si Power ay sobrang burara at dugyot. Gumagamit siya ng banyo at bihira lang mag-flush, at halos hindi siya naliligo. Kahit gaano pa siya kaganda, ang pagiging ganoon kadumi ay hindi na makatarungan. Nang gabing iyon, tahimik na nilinis ni Denji ang kalat na iniwan ni Power. Biglang lumitaw si Power, kaya inakala ni Denji na hihingi ito ng tawad. Pero hindi, itinuro ni Power ang kanyang dibdib at gumawa ng galaw na parang pumipisil. Sabi niya, dumating siya para tuparin ang pangako kay Denji. Gayunpaman, 3 beses lang pinayagan ni Power si Denji na pumisil. Kahit 3 beses lang, naramdaman ni Denji na sobra-sobra na iyon. Sumugod siya at pumisil ng buong sigla. Nagliwanag ang kanyang mukha na parang bata na may bagong laruan. Pero hindi inaasahan, may nalaglag mula sa dibdib ni Power. Lumalabas na nilagyan niya lang ng palaman ang kanyang bra para magmukhang malaki ang kanyang mga suso. Ang katotohanan iyon ay nagpahinto kay Denji sa kanyang kinatatayuan. Kahit tinapos niya ang natitirang 2 pisil, wala na siyang naramdaman. Mula ng araw na iyon, namuhay si Denji na parang isang anino na walang kaluluwa. Ngunit ang puso ni Denji ay malubhang nasugatan. Tunay na ito ang kanyang unang emosyonal na dagok sa buhay. Pagkalipas ng ilang araw, binigyan ni Makima si Denji ng mga dokumento na kailangang tatakan. Nararamdaman ni Makima na may kakaiba kay Denji. Tinanong niya ito ng malumanay, at hindi naglihim si Denji. Sinabi niya ang lahat. Sabi niya, ang kanyang unang pagkakataon ay parang wala lang naramdaman. Matapos marinig iyon, malambot na hinawakan ni Makima ang kamay ni Denji. Nagsalita siya ng matamis, na nagpapatulala kay Denji. Pagkatapos, hinayaan pa ni Makima si Denji na hawakan ang kanyang dibdib. Nagulat si Denji na parang nakuryente. Lumapit si Makima na tila ba hahalikan siya,
Pero sa totoo lang, gusto lang ni Makima na tumanggap si Denji ng isang misyon. Hiniling ni Makima kay Denji na hanapin at ubusin ang demonyong kilala bilang Gun Devil. Unang lumitaw ito sa Amerika 13 taon na ang nakakaraan. Hindi alam ang kasalukuyang kinaroroonan nito. Bagamat maraming Devil Hunter ang gustong pumatay dito, wala pang nagtatagumpay dahil ito ay sobrang lakas. Gayunpaman, naniniwala si Makima na kayang gawin ito ni Denji. Inisip niya na si Denji ay mas espesyal kaysa sa sinumang Devil Hunter. Kung matatalo ni Denji ang Gun Devil, nangako si Makima na tutuparin ang isang kahilingan niya. Sinabi niyang gagawin niya ang kahit anong hingi ni Denji. Ang 13 taon na ang nakakalipas ay isang nakakangilabot na panahon para sa buong mundo. Ang takot sa baril ay kumalat kahit saan. Malawakang ginamit ang mga baril, at palaging ginagawang senador sonal ng media ang mga insidenteng may kaugnayan sa baril. Ang takot ng tao ay lumalaki araw-araw. Dahil dito, lalong lumakas ang Gun Devil. Sa mismong unang araw ng paglitaw nito, ang nakababatang kapatid ni Aki at ang buong pamilya nito ay napatay. Isang malawak na lugar ang nawala sa isang iglap. Para pigilan ang lakas ng Gun Devil, maraming bansa ang nagsimulang magkontrol ng impormasyon at maglimita sa paggamit ng baril. Sa kasalukuyan, ang mga piraso ng Gun Devil ay nakakalat Fragments of the Gun Devil are still scattered around. If other devils consume them, their power will increase significantly. The mission of Denji and the team is to collect as many bullet fragments as possible. Once enough are gathered, they can pinpoint the Gun Devil's exact location. The group received grupo ng impormasyon na may isang demonyo na nagtatago sa loob ng isang hotel. Malaki ang posibilidad na ang demonyong iyon ay may hawak na piraso ng Gun Devil. Nagdala si Aki ng isang piraso ng bala para gamitin bilang tracking device. Ang pirasong iyon ay naglalabas ng malakas na hila kapag malapit na sila sa demonyo. Ito ay nagpapatunay na nilunok ng demonyo ang isang malaking piraso ng bala. Si Denji, na tila hindi nababahala, ay nagsabi lang ng, "Tapos." Samantala, patuloy na nagpipilit si Power na siya dapat ang humawak nito. Hinarap sila ni Aki para pag-alitan. "Nasaan na ang inyong paggalang?" Casual na sumagot sina Denji at Power, "Bakit naman namin kailangang maging magalang?" Nang makita ito, si Arai, na isang bagong miyembro ng grupo, ay tila nayayamot sa presensya ng dalawang Devil Hybrid sa pangkat. Ngunit tiniyak sa kanya ni Aki, sina Denji at Power ay mga tagapagtanggol lang sa harapan. Kung sakaling magtaksil o sumubok silang tumakas, siya mismo ang lulutas sa kanila. Pagkarinig noon, agad na pinulutan nina Denji at Power si Aki sa likuran nito. Sobrang nagalit si Aki, pero wala siyang magagawa tungkol doon. Sa sandaling iyon, nagsalita si Hameno. Sinabi niya na kung sino man ang makakapatay sa demonyo sa loob ng hotel ay makakatanggap ng halik sa pisngi mula sa kanya. Si Denji, nang marinig iyon, ay tila hindi interesado. Sinabi niya na wala siyang pakialam sa halik na iyon, dahil sinusubukan ni Denji na mangolekta ng mga piraso ng bala para mapatay ang Gun Devil at makakuha ng halik mula kay Makima. Dahil dito, lalong na-curious si Hameno. Nag-alok siya na kung mapapatay ni Denji ang demonyo, gagantimpalaan niya ito ng isang French kiss. Pagkarinig niyon, biglang nagbago ang isip ni Denji. Mas mabilis pa siya sa 4:00 na sumugod para hanapin at patayin ang demonyo. Si Arai, na lihim na may gusto kay Hameno, ay nagnitnit sa galit. Hindi niya inaasahan na may isang hamak na lalaki na biglang sisingit at aagaw sa pagkakataon. Habang nagtatalo pa ang grupo, biglang lumitaw ang ulo ng isang demonyo at sumunggab sa kanila. Mabuti na lang at gumamit si Hameno ng misteryosong kapangyarihan para pigilan ito. Sinamantala ni Power ang pagkakataon, sumugod siya at hinati ang ulo ng demonyo. Gayunpaman, hindi iyon ang demonyong hinahanap nila. Ipinaliwanag ni Hameno kung paano niya napigilan ang demonyo ng ganoon. Lumabas na nakipagkontrata siya sa Ghost Devil, at bilang kapalit ng kapangyarihang iyon, isinakripisyo niya ang isa niyang mata. Hindi naniwala si Power, at nagbanta siyang papatayin si Kabeni doon mismo. Ngunit sa sandaling iyon, biglang may lumitaw na kamay ng demonyo at sinunggaban si Power, dahilan para hindi siya makakilos. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang grupo sa pag-explore sa hotel, ngunit nararamdaman nilang may hindi tama. Kahit gaano kalayo ang lockery nila, hindi sila makalabas sa 8 palapag. Nakulong sila sa isang walang katapusang loop. Bawat bintana ay patungo sa isa pang silid sa halip na sa labasan.
Hindi gumagana ang elevator, at kahit subukan nilang wasakin ang kisame ay hindi pa rin sila makatakas. Sa mga sandaling iyon, ang piraso ng bala ng Gun Devil ay hindi nagre-react. Mukhang nahulog sila sa bitag ng isang demonyo. Nagsimulang magpanik si Kabeni. Takot siya na baka mamatay ang buong grupo sa gutom at uhaw doon. Dahil sa tindi ng takot, napahagulgol siya. Si Power naman, sa halip na alwin siya, ay humagalpak ng tawa habang hawak ang kanyang tiyan sa tuwa. Kinailangan pang mamagitan ni Hameno para pakalmayan si Kabeni. Samantala, si Denji ay mukhang relax na relax, sinabing kaya niyang matulog hanggat gusto niya. Humiga siya at umidlip na tila walang nangyayaring masama. Maya-maya, ginaising ni Hameno si Denji at ipinaliwanag ang sitwasyon. Walang pagod na hinahanap ni Aki ang demonyo at hindi man lang nagpapahinga. Tuluyan nang nabaliw si Kabeni. Muntik na siyang uminom ng tubig mula sa inidoro, kaya kinailangang patulugin siya ni Hameno. Nagkulong naman si Arai sa isang silid dahil sa takot. At si Power, nakahiga lang siya at nanggangarap na manalo ng Nobel Prize at maging susunod na Prime Minister. Sinabi niya na ang unang gagawin niya bilang Prime Minister ay itataas ang buwis sa 100%. Napabuntong hininga na lang si Hameno. Para mabawasan ang stress, inilabas ni Hameno ang kanyang huling sigarilyo at hinitit ito. Mas naging kampante siya dahil alam niyang nandoon si Aki na kasama niyang lumalaban. Nang makita ang eksenang iyon, naisip ni Denji si Aki. Alam niya na si Hameno ang nag-impluwensya kay Aki sa bisyong ito. Naalala rin ni Hameno ang nakaraan. Noong nagsisimula pa lang silang magtrabaho ng magkasama, iisa lang ang layunin ni Aki, ang patayin ang Gun Devil. Wala siyang pakialam sa pakikipagkaibigan o paninigarilyo, pero matapos ang lahat ng nangyari at ang impluwensya ni Hameno, kalaunan ay sumuko rin si Aki. Pati ang sigarilyong hinihit-hit ni Hameno, humingi si Aki at hinitit ito na tila balulong na siya. Pagkatapos ay naghatid si Aki ng masamang balita. Ang demonyong tinaga ni Power kanina ay lumaki na ng husto. Tumakbo ang grupo palabas at nakita itong nakahandusay na parang isang malaking tumpok ng laman. Sinabi ng demonyo na kung ibibigay nila si Denji para kainin ito, hahayaan niyang makalaya ang lahat. Agad na nagwala si Kabeni. Kumuha siya ng kutsilyo at sumugod kay Denji para patayin ito. Mabuti na lang at saktong namagitan sina Aki at Hameno para patulugin siya. Dahil sa takot, sumigaw din si Arai na dapat na nilang isakripisyo si Denji. Tunay na isang golden teammate na ang iniisip lang ay ang iligtas ang sarili. Sinubukan ni Aki na tawagin ang Fox Devil para lumaban, ngunit dahil nasa loob sila ng isang saradong espasyo, hindi niya magamit ang kanyang kontrata. Ginamit naman ni Hameno ang Ghost Hand para atakihin ang demonyo, pero walang bisa ito. Patuloy lang sa paglaki ang demonyo. Lumalabas na hindi pala iyon ang tunay nitong katawan, kundi ang puso ng demonyo ay nakatago sa ibang lugar. Kaya ang tanging paraan para makatakas sa hotel ngayon ay ang tanggapin ang alok nito. Nagsimulang magtanong si Denji, paano kung kainin mo ako at hindi mo tuparin ang usapan? Anong mangyayari? Ipinaliwanag ni Hameno, kapag ang isang demonyo ay nakipagkontrata, obligado itong tuparin ang pangako. Kung ang alinmang panig ay lumabag, mamamatay sila agad. Ibig sabihin, kung papatayin nila si Denji at ibibigay ang katawan nito sa demonyo, maaaring palayain ang iba. Ngunit tumanggi sina Aki at Hameno sa alok, dahil kung ganoon na lang kapilit ang demonyo na patayin si Denji, tiyak na may itinatago itong pakinabang. Si Power naman ay walang tutol. Agad siyang bumoto na patayin si Denji para makatakas ang lahat. Tumingin si Denji sa kanyang mga kasama, lubos na pinanghinaan ng loob. Sa 6 na tao, 3 na ang gustong pumatay sa kanya para iligtas ang sarili nila. Sa mga ganitong teammate, hindi katakatakang pakiramdam niya ay katapusan na niya. Pero gayunpaman, sila ay mga Devil Hunter, kaya walang puwang ang pakikipagtawaran gamit ang kutsilyo at pagbabanta. Sa huli, sina Aki, Hameno, at Denji ay naupo na lang sa hallway, pakiramdam ay walang magawa dahil wala silang mahanap na solusyon. Samantala, doon sa kwarto, naubos na ni Power ang lahat ng natitirang pagkain. Galit na galit si Arai. Agad niyang tinaasan ng boses si Power para harapin ito. Nang hindi man lang kumukurap, agad na isinisi ni Power ang lahat kay Denji. Dahil doon, lalong naging tensyonado ang sitwasyon. Sa rurok ng tensyon, biglang nawala sa sarili si Kabeni, umiiyak at sumisigaw. Sumugod siya ng may kutsilyo, pinararatangan sina Power at Arai na mga traidor. Pareho silang sumigaw pabalik sa gulat, at nagkagulo na.
Ang lumalaki nilang takot ay nagpalakas lamang sa demonyo. Nagsimula itong atakihin si Denji. Kinailangang hilahin ni Naaki at Hameno si Denji para tumakbo at iligtas ang kanilang buhay. Ginamit ng demonyo ang kapangyarihan nito para itagilig ang mga sahig, dahilan para dumulas ang buong grupo pababa sa lungga nito. Doon, muli nitong hiniling na patayin si Denji kung gusto nilang makalaya. Sa gitna ng panganib, nagdesisyon si Aki. Hinawakan niya ang espada na nakasukbit sa kanyang likod. Ngunit ginamit ni Hameno ang kanyang kapangyarihan para pigilan siya. Alam niyang mabuti na kung gagamitin ni Aki ang espadang iyon, maaaring makatakas sila, pero malalagay sa matinding panganib ang buhay ni Aki. Pagkatapos, bigla na lang sumugod si Araye at Daigen si Denji. Si Kabeni naman, na wala na sa sarili, ay sumugod at nanaksak ng kutsilyo. Pero sa isang nakakagulat na sandali, humarang si Aki sa harap ni Denji, kaya siya ang nasaksak sa halip. Sugatan siya ng malubha. Natulala si Denji. Agad na inutusan ni Denji si Power na gamitin ang dugo nito para patigilan ang pagdurugo ni Aki. Nagsimula na ring magpanik si Hameno. Samantala, lalong nawawala sa sarili si Kabeni. Sumisigaw siya na papatayin niya si Denji anuman ang mangyari. Pakiramdam ni Denji ay wala na siyang magagawa. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagpasya siyang itaya ang lahat. Bago pa man sumabak sa laban, humarap si Denji kay Aki at nagsabi, kung makakalabas tayong buhay sa pagkakataong ito, quits na tayo. Wala nang utang na loob ang isa't isa. Sa pahayag na iyon, tumalon si Denji pababa. Nagbagong anyo siya bilang chainsaw man at sumugod sa higanteng demonyo. Tuwang-tuwa ang demonyo, iniisip na abot kamay na ang tagumpay nito. Pero hindi kayang panatilihin ni Denji ang kanyang anyong chainsaw ng matagal. Paulit-ulit siyang nasasaktan at nauubusan ng dugo. Habang natutuyo ang kanyang dugo, ang mga chainsaw ay nagsimulang bumalik sa loob, dahilan para hindi na siya makalaban. Sa desperadong sandaling iyon, nakaisip si Denji ng isang baliw na ideya. Kung gusto mo akong kainin, ako muna ang kakain sa iyo. Sa gulat ng lahat, kinagat ni Denji ang demonyo at ininom ang dugo nito. Nagsimulang bumalik ang lakas ng kanyang katawan. Muling humandar ang mga chainsaw. Ngayon, pakiramdam ni Denji ay punong-puno na siya ng sigla. Dahil ang dagwang loop na ito ng pagkasira at paghilom ay maaaring magpatuloy habang buhay. Kalaunan, maubusan din ng lakas ang demonyo at matatalo. Walang tigil sa pagtaga si Denji sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Samantala, ang natitirang mga kasama sa itaas ay nagugutom na at malapit ng mamatay. Mabuti na lang at sa wakas ay nahanap ni Denji ang tunay na puso ng demonyo. Agad niyang ginamit ang kanyang chainsaw para tapusin ito. Sa wakas, nakalabas ang buong grupo sa hotel matapos ang ilang araw ng kabaliwan at sigawan. Hindi lang iyon, nakakuha rin sila ng isa pang piraso ng bala mula sa Gun Devil. Pero hindi nakatakataka nang bumagsak si Denji matapos ang ilang hakbang. Nakipaglaban siya ng 3 araw na walang kain at walang tulog. Kung normal na tao lang siya, matagal na siyang patay. Sina Kabeni at Araye ay humingi na lang ng paumanhin sa pag-abandona kay Denji. Inamin nila na naging madamaw sila at ang sariling kaligtasan lang ang iniisip. Samantala, si Denji pala ang nagligtas sa kanilang lahat. Para maibalik ang samahan ng team, nagpasya si Hameno na magdaos ng isang party. Nagsimula na rin siyang maging mausisa tungkol kay Denji. Bakit kilala siya ng mga demonyo at bakit interesadong-interesado si Makima sa kanya? Hinala ni Hameno na maaaring may alam si Makima na hindi alam ng buong team. Sa party, nagsama-sama ang Division 4 at Division 2. Agad na nakipag-agawan ng pagkain si Power, sumisigaw ng, walang kukuha ng pagkain ko, Denji. Sa kabilang banda, litong-lito naman si Denji. Nakasulat sa Chinese ang menu, kaya hindi niya maintindihan. Pagkatapos, bigla niyang naalala ang pangako ni Hameno, kung mapapatay mo ang demonyo, bibigyan kita ng French kiss. Sa mga sandaling iyon, lasing na si Hameno, pero tinupad niya ang kanyang pangako. Humarap siya kay Denji at nagsabi, kalimutan mo na yung bahagi na gustong pumatay sa iyo ng lahat. Bilang kapalit, hahalikan kita. Tumanggo agad si Denji. Iyon ba? Sige, kalimutan na natin yon. Saktong dumating si Makima. Narinig niya ito at nagtanong, sino ang hahalikan? Nagpanik si Denji. Halep. Wala po talaga. Sumabat naman si Hameno, ano, ayaw mo na ba akong halikan? Tumawa ng pilit si Denji. Siyempre gusto niya, pero ngayon ay naipit siya sa pagitan ng 2 babae.
Hindi niya alam kung susulong ba siya o atras. Kaya mabilis niyang iniba ang usapan tungkol sa pangangaso ng demonyo. Nagsalita rin si Aki, nagtataka kung bakit lahat ng demonyong may dalang piraso ng Gun Devil ay kilala si Denji at sadya siyang pinupuntirya. Napagtanto ni Aki na tila may alam si Makima. Sumagot lang si Makima na kung matatalo siya ni Aki sa inuman, sa kanya ito sasabihin. Pumayag si Aki na subukan, pero hindi niya inaasahan na ganoon katindi ang tolerance ni Makima sa alak, kaya ang sikreto ay nanatiling sikreto. Pagkatapos noon, hinarap ni Hameno ang pangako niya kay Denji. Binigyan niya ito ng isang French kiss. Iyon ang unang pagkakataon ni Denji na makaranas ng ganoon. Tuwang-tuwa siya, pero bigla, dahil sobrang lasing ni Hameno, nasuka siya ng diretso sa loob ng bibig ni Denji. Napakakilabot ng eksena, pero nilunok pa rin ni Denji ang lahat. Dahil may ugali siya na hinding-hindi nagsasayang ng kahit anong may sustansya, kaya ayon, nangyari ang nangyari. Nilunok ni Denji ang lahat ng iyon pababa sa kanyang tiyan. Diyos ko, sa sandaling iyon, biglang naalala ni Denji ang pagkain ng tinapay kasama si Pakita. Noon, nakakita siya ng mga daga na kumakain ng suka ng ibang tao. Minsan niyang sinabi, hindi ako makapaniwala, may mga bagay palang kumakain yan. Nakaramdam si Denji ng hiya para sa mga daga. Pero ngayon, lumalabas na sinampal niya ang sarili niyang mukha. Grabe ang pagsusuka ni Denji sa banyo. Pagkatapos ng party, nagtataka si Makima kung nasaan na si Denji, pero wala siyang ideya. Iniuwi na pala siya ni Hameno sa bahay nito. Sa puntong ito, dahan-daang nagkamalay si Denji. Masama pa rin ang loob niya sa nangyari sa halikan. Gayunpaman, pabulong-bulong siya ng, tubig, tubig. Binigyan ni Hameno si Denji ng tubig ng bibig sa bibig. Hindi makagalaw o makatakas si Denji dahil sa sobrang kalasingan. Sinabi ni Hameno kay Denji na huwag nang umasa doon sa babaeng si Makima dahil si Aki ay katulad niya lang din. Bakit ba pareho silang may gusto doon? Sa bagay, pagkatapos noon ay biglang nagmungkahi si Hameno. Denji, gusto mo bang makipaglaro sa akin ngayong gabi? Habang nagsisimulang uminit ang paligid, biglang naalala ni Denji si Makima. Nakita niya ang candy na ibinigay sa kanya nito noon. Ang candy na iyon ay parang isang hindi direktang halik mula kay Makima. Kaya nagpa siya si Denji. Ang unang pagkakataon ko ay dapat kay Makima. Pero bago iyon, kailangan ko munang mahanap at talunin ang Gun Devil. Kinaumagahan, dahil sa sobrang dami ng nainom kagabi, walang matandaan si Hameno. Nagtanong siya, may hinawakan ka ba o ginawa sa katawan ko, bata? Sumagot agad ang lalaki, ano ba naman yan? Lady, nagdesisyon na akong itira iyon para kay Makima. Gustong-gusto talaga ni Denji si Makima, kahit na medyo malamig at mapanlin lang ang personalidad nito. Pagkatapos ay nagmungkahi si Hameno na gumawa ng isang lihim na alyansa. Tutulungan niya si Denji na mapalapit kay Makima, at tutulungan naman siya ni Denji na mapalapit kay Aki. Nagtatakang nagtanong si Denji kung bakit. Ano bang nagustuhan mo sa lalaking tulad ni Aki? Sagot ni Hameno, syempre, dahil sa hitsura niya at personalidad. Pagkarinig noon, pumayag si Denji. Sila ni Hameno ay opisyal ng bumuo ng Love Intel Alliance. Samantala, si Makima at ang kanyang mga tauhan ay papunta na sa Kyoto. Naghahanda silang makipagpulong sa mga matataas na opisyal. Bigla, isang grupo ng mga hindi kilalang tao ang sumalakay. Sa pagkakataong iyon, pinaslang si Makima. Kasabay nito, ang mga miyembro ng Division 1, 2, 3, at maging ang Division 4 ay pinuntirya rin. Lahat sila ay pinagbabaril ng isang armadong grupo. Noong sandaling iyon, ang grupo ni Denji ay nag-aalmusal. Isang kakaibang lalaki ang biglang lumitaw. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kadakilaan ng kanyang amo. Pero walang nag-akala, siya pala ang dating collector ng utang ni Denji, ang mismong lalaki na pinatay ni Denji matapos itong maging zombie. Biglang naglabas ng baril ang lalaki. Walang oras ang grupo para mag-react. Nabitay si Denji sa ulo at agad na nawalan ng malay. Hindi rin nakaligtas sina Aki at Hameno. Mabuti na lang at mabilis na nag-react si Power. Sinuntok niya ang lalaki at nagbigay ng senyas kay Aki. Sa pagkakaintindi sa hudyat, tinawag ni Aki ang Fox Devil. Sinubukan ng Fox Devil na lumunin ang kalaban. Gayunpaman, may kakaibang naramdaman ang Fox Devil. Tinanong nito si Aki, ano ang ipinakain mo sa akin? Bago pa makasagot si Aki, isang espada ang bumaon sa Fox Devil. Lumalabas na ang kalaban ay isang Sword Devil hybrid. Sa pagtatanto ng matinding panganib,
wala nang ibang pagpipilian si Aki kundi ang gamitin ang isinumpang espada. Nakipagkontrata siya sa Cursed Devil. Kung masasaksak niya ang target ng 3 beses, aktibo ang sumpa. Sumabak si Aki sa labanan laban sa Sword Devil. Matagumpay niyang naitama ang 3 saksak. Agad na tumalab ang sumpa. Isang dambuhalang kamay ng demonyo ang lumitaw. Dinurog nito ng tuluyan ang katawan ng Sword Devil. Noong tila natalo na ang Sword Devil, biglang lumitaw ang isang babaeng nagngangalang Akane. Nilapitan niya ang katawan ng Sword Devil at pinagaling ito. Pagkatapos, inutusan niya itong ubusin si Aki. Bago pa makapag-react si Aki, nataga na siya at bumagsak sa lugar. Nagpatuloy si Akane sa pagbibigay ng utos. Patayin ang lahat dito. Dalhin ang puso ng Chainsaw Devil sa Gun Devil. Sa sandaling iyon, nagkamalay si Hameno. Nagpasya siyang gawin ang kanyang huling kontrata sa Ghost Devil. Handa si Hameno na isakripisyo ang kanyang buong buhay at katawan para iligtas ang lahat. Tinanggap ng Ghost Devil ang kanyang alok. Lumitaw ito sa buong anyo nito. Agad itong sumugod sa Sword Devil. Gayunpaman, sa bawat pagkakataon na ginagamit ni Hameno ang kapangyarihan nito, isang bahagi ng kanyang katawan ang naglalaho. Gamit ang buong lakas ng Ghost Devil, muntik na nitong mawasak ang Sword Devil. Pero humingi ng tulong ang Sword Devil kay Akane. Agad na ipinatawag ni Akane ang Snake Devil. Nilamon ng Snake Devil ang buong Ghost Devil. Bago tuluyang maglaho, ninais ni Hameno na mabuhay si Aki at makatakas sa lugar na ito. Gamit ang kanyang huling natitirang lakas, kinontrol ni Hameno ang kamay ng Ghost Devil para hilahin ang tali sa dibdib ni Denji. Agad na nagising si Denji. Sa sandaling iyon, walang ideya si Denji kung ano ang nangyayari, pero isa lang ang malinaw niyang alam, ang mga nasa harap niya ang may gawa ng lahat. At gustong-gusto niyang makipaglaban sa mga taong ganoon. Sumugod si Denji at nagpakawala ng matinding atake. Gayunpaman, dahil sa kawalan ng karanasan sa labanan, at dagdag pa na may mga kasamang tumutulong ang kalaban, mabilis na nalamangan si Denji. Sa pagkakita sa sitwasyon, sumugod siya at tinalo ang dalawa sa mga tauhan. Pero hindi sila pinatay ni Denji dahil tao pa rin sila. Pagkatapos noon, hinawakan ni Denji ang isa sa kanila para gawing hostage laban sa Sword Devil. Pero bigla, parehong nahati sa gitna si Denji at ang tauhan. Samantala, hindi rin naging maganda ang lagay sa ibang mga division. Ang lahat ay pinaslang. Doon sa tren kung saan pinaslang si Makima, naghahanda na ang mga salarin para tumakas. Pero minalas sila dahil si Makima, sa hindi malamang paraan, ay buhay pa rin. Sa Kyoto Forest Station, huminto ang tren na lulan si Makima. Bumaba si Makima na may kalmadong ekspresyon. Sinabi niya sa 2 taong kasama niya na nagkaroon ng bar-elan. Inutusan niya silang sumakay sa tren at linisin ang pinangyarihan. Pagpasok ng 2, 4 na bangkay ang natagpuan nila. Lahat sila ay naitamba na ni Makima. Bawat katawan ay may malaking butas na tumagos sa kanila. Sa puntong ito, napagtanto ni Makima na ang tunay na target ng kalaban ay si Denji. Nagbigay siya ng mga instruksyon sa 2 agent mula sa Division 1. Ang isa sa kanila ay kailangang kumuha ng 30 bilanggo at dalhin sa kanya. Ang isa naman ay kailangang isecure at ihiwalay ang isang dambana sa pinakamataas na lugar na posible. Samantala, isasakay na sana ng mga tauhan ng Sword Devil si Denji sa kotse. Bigla, isa sa mga lalaki ang sumabog sa pwesto. Agad-agad pagkatapos noon, isa pa ang sumabog din. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Akane na may nakaharap siyang isang nakakatakot na bagay. Mabilis siyang nagpasya na umatras. Balik sa panig ni Makima, natipon na ang mga kriminal. Ginamit sila ni Makima bilang mga alay para sa demonyong may kontrata siya. Basta't binigkas ni Makima ang pangalan, agad na mamamatay ang target. Gayunpaman, ang alay ay mawawalan din ng buhay sa proseso. Sa pamamagitan lamang ng ilang galaw ng kamay na parang nagpapaypay, ang mga taong tinawag ang pangalan ni Makima ay isa-isang nagsisabog. Ang nakakapangilabot na lakas ni Makima ay nagdulot ng takot kina Akane at sa Sword Devil. Saktong lumitaw si Kabeni. Kanina, hinarang ni Arai ang bala para sa kanya, na siyang tanging dahilan kung bakit nabuhay si Kabeni. Pumunta siya rito para ipaghiganti si Arai. Pagkakita rito, agad na ipinatawag ni Akane ang Snake Devil para atakihin si Kabeni. Bagamat karaniwang hirap si Kabeni sa kaba at panik, ang kanyang pisikal na reflexes ay sobrang talas. Iniwasan niya ang bawat atake ng madali at lumapit sa kalaban. Sa isang pasada, pinutol niya ang braso ng Sword Devil.
Napilitan si Akane na iwanan si Denji para mailigtas ang Sword Devil at makatakas. Matapos ang insidenteng ito, marami sa mga nakaligtas ang nagpasyang magbitiw. Kahit ang dalawang agent mula sa Division 1 ay ayaw nang mapabilang sa team ni Makima. Dahil doon, bahagyang nadismaya si Makima. Para naman kay Aki, mapalad siyang nailigtas sa tamang oras. At si Denji, gaano man kalubha ang pinsala, basta't may dugo ay kaya niyang gumaling. Si Power naman sa kabilang banda ay walang ginawa. Habang ang lahat ay nakikipaglaban para sa kanilang buhay, walang nakakaalam kung saan nagtago ang demonyong ito. Nang magkamalay na sina Aki at Denji, nagpa siya sina Power at Denji na lumabas muna para bigyan ng sariling oras si Aki. Nanatili si Aki, inilabas ang kanyang espada, at ipinatawag ang Curse Devil para magtanong, gaano pa katagal ang itatagal ng buhay ko? Sumagot ang Curse Devil, mayroon ka na lang humigit kumulang 2 taon. Napahagulgol si Aki habang naaalala si Hameno. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi dahil wala siyang nagawa para iligtas ito. Nagkataon namang narinig ni Denji ang pag-iyak ni Aki. Pero hindi maintindihan ni Denji ang pakiramdam na iyon. Sa huli, kasama rin siya ni Hameno, pero ngayon ay hindi siya maiyak, at hindi rin siya nakakaramdam ng lungkot. Marahil, simula nang maging devil hybrid siya, nawala na ang mga ganoong uri ng emosyon. Eksakto namang dumating ang 2 agent mula sa Division 1 para makita si Aki. Sinabi nila sa kanya na sa kahilingan ni Makima, magkakaroon ng espesyal na pagsasanay para sa mga natitirang miyembro ng Division 4. Para naman kina Denji at Power, dinala sila ni Makima sa isang sementeryo para makilala ang isang lalaki na nagngangalang Kishib. Simula ngayon, si Kishib ang magiging trainer nila. Pagkatapos, binigyan sila ni Kishib ng isang napakataos-pusong yakap, sobrang lakas nito na nabali ang pareho nilang leeg. Pero ayos lang dahil mga demonyo sila, kailangan lang nilang uminom ng dugo para gumaling. Bilang isa sa pinakamalakas na Devil Hunter, ipinahayag ni Kishib na huhuntihin niya sila hanggang sa maging sapat na silang lakas para talunin siya. Inisip ni na Denji at Power na madali lang iyon, kaya agad silang sumugod sa kanya. Pero bago pa sila makatama, nasaksak na ni Kishib si Denji at hiniwa ng malapad ang leeg ni Power. Ipinahayag ni Kishib, masimula ngayong araw, gagawin ko kayong 2 na top-class Devil Hunters. Pagkatapos noon, binugbog ng matanda ang 2. Pagsapit ng gabi, nakahandusay si Denji sa lupa. Sinubukan niyang umiyak pero hindi niya kaya. Tiningnan ni Power si Denji at biglang naalala ang kanyang paboritong electronic fixing trick at nagpa siya itong subukan kay Denji. Pagkatapos, ang 2 ay nakaisip ng plano para tambahin ang matanda. Gayunpaman, sa hindi naman ganoon katalinong utak nila, walang kasiguraduhan kung talagang gagana ang plano. Kinaumagahan, opisyal na nagsimula ang operasyong patayin ang matanda. Dumating na si Kishib. Nabalitaan nila na ang mga taong nakasalamin ay karaniwang mapanganib, kaya pareho silang nagsuot ng salamin para sa dagdag na lakas. Pero kahit 10 pares pa ang isuot nila, wala pa ring bisa. Nagsimula ang laban ng maghagis si Power ng sibat na gawa sa dugo diretso sa ulo ni Kishib. Gayunpaman, iniwasan niya ito ng madali. Sinundan pa ito ng 5 o 6 na sibat ng dugo. Sinamantala ni Denji ang pagkakataon at sumugod na may dalang palakol. Pero ang resulta ay tumanggap siya ng isang mapagmahal na sipa mismo sa mukha. Pagkatapos noon, ipinaliwanag ni Kishib ang dahilan kung bakit bigo ang atake nilang 2. Gumamit si Power ng masyadong maraming dugo at napagod. Masyadong mabagal si Denji, kaya naging madali para kay Kishib na talunin silang 2. Samantala, dinala si Aki ng 2 agent mula sa Division 1 para makipagkita sa isang demonyo. Gusto nilang makipagkontrata si Aki sa demonyong ito. Nang makita si Aki, nagpakita ng malaking interes ang demonyo. Pumayag itong makipagkontrata, pero sa kondisyon na kailangang makita muna nito ang hinaharap ni Aki. Para magawa iyon, kinailangang ay sabsob ni Aki ang kanyang ulo sa loob ng tiyan nito. Matapos makita ang hinaharap ni Aki, sobrang natuwa ang demonyo. Sinabi nito na kung hahayaan siyang manirahan sa loob ng mata ni Aki, bibigyan niya ito ng kakayahang makakita ng ilang segundo sa hinaharap. Ang dahilan, gustong-gusto nitong masaksihan ang kalunos-lunos na kamatayan ni Aki, isang kamatayang napakarumal-dumal na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Tinanggap ni Aki ang alok. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mapatay ang Gun Devil gamit ang sarili niyang mga kamay. Para naman kina Denji at Power, malaki na ang itiniwala ng 2 simula noong una, kaya nagpa siya si Kishib na hindi na nila kailangan ng pagsasanay simula bukas. Sa halip,
sasabak na sila sa isang totoong labanan. Bukas, lahat ng miyembro ng Division 4 ay sasali sa operasyon para pabagsakin ang Katanaman at si Akane, ang mga responsable sa pagkamatay ni Hameno. Gayunpaman, kung mabaigo sila, bubuwagan ang Division 4. Nang gabing iyon, dumating si Makima para pasalamatan si Kishib sa pagtuturo kina Denji at Power. Pero mukhang pagod at medyo masama ang loob ni Kishib. Sabi niya, kung kailan nagiging malakas ang tinuturuan ko, saka naman ipapadala para mamatay. Nagbabala rin siya kay Makima, kung sakaling saktan mo ang sino mang pinoprotektahan ko, kaibigan man kita o kaaway, magiging kalaban mo ako. Tumiti lang si Makima, isang ngiti na napakalamig at nakakapangilabot. Samantala, nagpapanik na si Katanaman at ang kanyang mga tauhan dahil hanggat buhay si Makima, pakiramdam nila ay wala ng lugar sa Japan na ligtas para sa kanila. Para harapin si Makima at ang Division 4, may plano si Akane, balak niyang gamitin ang Regalo, na iniwan ng lolo ng Katana Devil na isa ring loan shark, isang kawan ng mga zombie. Samantala, muling nakipagkita si Makima sa mafia. Pumunta siya para kumuha ng impormasyon tungkol sa Katana Devil. Ibinunyag ng Yakuza boss na ang kanyang mga tauhan ay naakit ni Akane na makipagkontrata sa Gun Devil. Ang bawat tao ay kailangan lang magbayad ng $130 ng Estados Unidos para makatanggap ng baril at mga bala. Hiniling ni Makima na isulat nito ang buong listahan ng lahat ng sangkot. Pero tumanggi ang Yakuza boss sa takot na magkaroon ng digmaan sa loob ng kanilang organisasyon. Hindi masyadong nagsalita si Makima, inabutan niya ito ng isang bag ng kastanyes. Nang buksan niya ito, hindi siya nakapagsalita. Sa loob ng bag ay ang mga balintataw ng mga taong mahalaga sa lahat ng nasa silid. Sinubukang atakihin ng isang lalaki si Makima, pero sa isang tingin lang niya, nagsimulang damyugo ang ilong nito at namatay sa pwesto. Ang lakas ni Makima ay higit pa sa sinumang maalamat na demonyo. Sa oras ding iyon, dumating ang Division 4 sa hideout ng Katana Devil at ni Akane. Nagsimula na ang labanan. Naghanda si Kishib ng maraming bagong miyembro para sa Division 4. Una ay ang Shark Fiend, na may kakayahang lumangoy sa mga pader. Sunod ay ang Violence Fiend, isang lalaki na may suot na maskara na parang plague doctor. Pagkatapos ay ang Spider Devil, na may maraming binti na nagbibigay daan dito na makagalaw ng malaya sa anumang lugar. Nandoon din ang Angel Devil, na kayang paikliin ang buhay ng isang tao sa isang hawak lang. Ang huli ay si Aki. Nagpa siya si Aki na pumasok ng mag-isa. Agad niyang nakaharap si Akane, pero sa pagkakataong ito hindi ginamit ni Akane ang Snake Devil para atakihin siya. Sa halip, ipinatawag niya ang Ghost Devil, ang demonyong nakakontrata ni Hameno bago ito mamatay. Gusto niya itong gamitin para sirain ang disposisyon ni Aki. Matinding inatake ng Ghost Devil si Aki. Kahit na nakikita niya ang bahagi ng hinaharap, nahuli pa rin si Aki. Habang malapit na siyang mamatay, naalala ni Aki ang panahon noong partner pa niya si Hameno. Ngayon, karamihan sa mga alaala ay tungkol sa mga pagkakataong inaakit siyang managarilyo ni Hameno. Minsang sinabi ni Hameno, kung gusto man ni Aki na makalimot sa sakit, bibigyan niya ito ng sigarilyo. Biglang natauhan si Aki at nakita niyang binitawan siya ng Ghost Devil. Inabutan siya nito ng isang sigarilyo, ang ipinangako ni Hameno. Dahan-daang lumapit si Aki sa Ghost Devil. Hindi ito umatake. Ayon kay Hameno, walang mata ang Ghost Devil, at umaatake lang ito kapag nakakaramdam ng takot. Inakyat ito ni Aki at ibinigay ang huling taga. Sinubukan ni Akane na tawagin ang Snake Devil, pero biglang lumitaw si Kabeni at tinutukan ng kutsilyo si Akane. Nagulat si Aki nang makitang hindi pala nagbitiw si Kabeni. Sabi niya kailangan niya ng pera, nabalitaan niya na may darating na bonus kaya bumalik siya para mangaso ng mga demonyo. Samantala, nakasakay sina Denji at Power sa elevator paakyat sa kinaroroonan ng Katanaman. Lumingon si Denji at nakita si Power na kumakain ng braso ng zombie. Kinilabutan siya, hindi makapaniwala na kayang kainin ni Power iyon. Pero sabi ni Power, ang karne ay karne, kahit anong uri pa ito. Nang bumukas ang elevator, isang kawan ng mga zombie ang bumulaga. Sinabihan ni Denji si Power na manahimik para hindi sila mapansin. Pagkatapos niyang magsalita, sumigaw si Power at sumugod sa laban. Sabi ni Power, Denji, suportahan mo ang ate mo. Patayin nating lahat sila. Napabuntong hininga na lang si Denji at hinayaan si Power na gawin ang gusto nito. Pagkatapos ay nagpatuloy siya ng mag-isa. Nang makarating sa itaas na palapag, nakaharap ni Denji ang Katanaman.
Bago lumaban, gustong magtanong ng ilang bagay ng Katanaman. Sinabi niya na ginawa niya ang lahat para ipaghiganti ang kanyang lolo, ang mismong Yakuza boss na pinatay ni Denji. Hiniling niya kay Denji na hayaan siyang patayin ito, at doon matatapos ang lahat. Isang salita lang ang isinagot ni Denji, hinding-hindi. Opisyal na nagsimula ang labanan sa pagitan ng katana at ng chainsaw. Pareho silang bumagsak sa ibabaw ng umaandar na tren. Naging malupit at matindi ang labanan. Sa pagsubok na protektahan ang isang babae, naputol ang isa sa mga braso ni Denji. Ngayon ay mukha siyang isang brasong mandirigma sa kanyang anyong Chainsaw Devil. Pagkatapos ay naputol din ang isa pa niyang braso. Itinaya ni Denji ang lahat sa isang huling pagkakataon. Sumugod siya ng diretso sa Katanaman. Ang chainsaw sa kanyang ulo ay nagkadurog-durog. Akala ng Katanaman ay nanalo na siya at humagalpak ng tawa. Pero bigla, nahati ang kanyang katawan sa dalawa. Ginamit ni Denji ang kanyang huling alas, bulok ang mga binti ko, pero ang determinasyon ko ay hindi. Matapos mahuli ang Katanaman, dahil may kakayahan itong mag-regenerate, hindi ito pwedeng mamatay. Tinawag ni Denji si Aki at iminungkahing maglaro sila. Simple lang ang panuntunan, kung sino ang makakapagpasigaw ng pinakamalakas sa Katanaman, siya ang panalo. Ang pangalan ng laro, sipaan sa itlog sa tunay na buhay. Sa sandaling iyon, ang mga sigaw ng Katanaman ay umalangaw sa buong lungsod. Samantala, nagulat si Makima sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ang utak sa likod ng terrorist attack na ito ay si Akane. Nakipagkontrata siya sa Gun Devil para mamahaji ng mga baril sa Yakuza. Bilang kapalit, hiningi ni Akane ang puso ng Chainsaw Devil. Bago pa may makapagtanong kung bakit kailangan ang pusong iyon, biglang inatake ng Snake Devil si Makima, marahil bahagi ito ng kontrata. Matapos ang misyon, nakakuha sila ng 1 kilo ng mga piraso ng Gun Devil, dagdag pa sa 5 kilo na hawak na ng public safety. Ang lahat ng mga piraso ay nagsimulang maghatakan, patungo sa pangunahing katawan ng Gun Devil. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.